5 babae na naimbitahan mag-inuman, nire-recruit na pala sa prostitusyon at 4 sa mga ito, menor de edad. Dahil dyan, isang operasyon ang ikinasa para mahuli na ang bugaw na si alias Patricia. Mayo nitong taon, nakatanggap ng report ang National Bureau of Investigation, Organized and Transnational Crime Division o NBI-OTCD. May illegal daw na binebenta ang isang transgender sa Maynila. Ang kanyang ninenegosyo raw online ang sarili niyang mga kaibigan. Agad na isinagawa ng NBI-OTCD at Destiny Rescue Pilipinas ang kanilang pagmamanman. Magsasabi siya na mayroon siyang mga minors na ages, usually 14 to 17 ang sinasabi niya. So pag nag-usap na kayo, tatanungin ka kung ilan yung kailangan mo. Pag sinabing 2, 3, yun, magsisend siya ng photos. So papipiliin ka niya doon. Take your pick daw, ika nga, kapag may napili na ang customer, saka raw dadalhin ni Patricia ang kanyang mga kaibigan at alaga sa napagkasundo ang Nita Place. Ang offer niya is usual is 6,000 to 10,000. Kasi may finder's fee siya na 5,000. Parang cash on delivery. Pagka-deliver, doon ibibigay yung bayad. July 3, 2024, kasama ang resibo, ikinasa na ng NBI at Destiny ang isang entrapment operation. Si customer ngayon magsasabi kung saan yun dadalhin itong mga victims natin, itong mga babae. Nung next na order na natin, doon na natin tinuloy yung entrapment. Ang play, nag-book ng ladies ang mga asset kay Patricia. At your service daw agad si Patricia, kaya naman Ayun, may prior engagement na dito sa subject yung Destiny Rescue. Ang meet up mamaya mga 5 o'clock dito sa Antipolo Street, corner, Espanya. agad na tumungo sa Espanya sa Maynila ang buong team. Sa loob ng unit na ito, sa isang paupahang building sa Espanya, Maynila, pinapunta ng mga asset ng NBI ang target na si Patricia at ang kanyang mga alaga. Update sa loob, nakapasok na po yung agent. Then waiting na lang yung subject na magpakita. Sa kuwang ito ng resibo mula sa loob ng unit bandang alas 5 ng hapon, makikitang naghihintay ang mga foreigner na asset. Wala pang kalahating oras, dumating na si Patricia kasama ang 5 babae. Habang nasa loob na ng unit ang target na si Patricia, patuloy ang ginagawang monitoring ng mga asset ng NBI na nasa second floor ng parehong unit. Naka-standby naman sa isang eskinita malapit sa unit ang ibang miyembro ng team. Sir, ano na daw sir ang balita dun sa loob po? Waiting na tayo sa signal na lang. Malapit na tayo mag-go. Nandun na daw sir sa loob po yung subject Yes. po. Ilang saglit pa, nagsimula na ang inuman kuno ng mga asset kasama ang mga kaibigang bit-bit ni Patricia. Si Patricia nakisali na rin sa happy-happy. Maya-maya pa, inabot na ng asset ang bayad na 3,000 pesos kay Patricia. Ikunyak na ito para arestuhin siya. Tawag kami ng NBI. Entrapment operation ko. Arestado ka. Yuko na lang kayo, yuko na lang kayo. Na-arresto ka namin ha. Hinuhuli ka namin sa kasong Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act, Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Child Abuse Law. May karapatan kang manahimik. Ano man sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo. Patricia, happy-happy is over! Ang mga social workers sinagip ang 5 babaeng kasama niya. Naka-record ka rin para. Tapos ito yung mga nakuha naming mark money sa'yo ha. Nakapanayam ng resibo si alias Patricia sa loob ng unit. Gate niya, kaibigan niya mga babae at broken-hearted lang daw ang isa sa kanila. Usapan ko kasi inom eh. Nung sinabihan mo sila na magiinom, anong sabi nila sa'yo? Sige lang po, inom lang daw po. Dagdag pa ni Patricia, mga nasa tamang edad na ang kanyang mga kaibigan. May 18, may 19. Meron po bang mas bata pa po sa kanila? Wala. Dinala sa tanggapan ng NBI ang suspect na si alias Patricia kasama ang 5 babaeng kanyang nabiktima umano. Dito sila inassess ng mga social worker. Hindi kami pinahintulutang makapanayam ang mga na-rescue na babae. Pero
Ayon sa social workers, hirap ng buhay ang dahilan kung bakit sila sumama kay Patricia. Iba-iba sila po ng reason kung bakit sila na-involve dito. Meron pong kailangan ng panggatas po ng anak, meron na naaya lang po ng kaibigan, meron kailangan pong panggamot ng nanay. Ang dalawa naman, Parang bait and switch ang nangyayari. Minsan ang sinasabi lang inuman lang, party lang, ganon. Tapos hindi alam ng bata na i-exploit na pala sila. Because they trust yung subject. sinubukan ulit ng resibo na makapanayam ang suspect na si Patricia habang nasa tanggapan ng NBI. Kailangan daw kasi niya ng pera para sa kanyang pag-aaral. Sabi mo kanina, para yun sa pag-aaral mo. Pati ba yung pati yung sa mga kaibigan mo, ganun din? May anak din po kasi sila. First time mo lang ba itong ginawa? As in first time? Kailangan lang sa pag-aaral. Pero nang tanungin kung magkano ang ipinangakong bayad sa mga tinuturo niyang kaibigan niya, silent mode daw ulit si Patricia. Magkano na pag-usapan yung babayan sa inyo? Pinamedical na rin ang 5 babae. Pag in-examine kasi yung ipin ng ating mga bata, mati-check nung dentist natin kung ito ba ay minor or legal age na. Sa inilabas na dental certificate ng National Bureau of Investigation, Organized and Transnational Crime Division o NBI-OTCD, lumalabas na 4 sa 5 babaeng na-rescue noong July 3, 2024 ay pawang mga menor de edad pa. Ang naging basihan ng NBI-OTCD, ang unerupted third molars o yung hindi pa lumalabas na wisdom teeth ng mga menor de edad na karaniwang makikita na sa mga nasa legal na edad. Naku, Patricia! What have you done to your friends? Kasalukuyang nasa isang shelter sa Mandaluyong City ang mga na-rescue na kababaihan at mananatili sila roon hanggang matapos ang kanilang rehabilitation. Nakakarap si alias Patricia sa patong-patong na kasong paglabag sa Republic Act 11930 o yung Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Paglabag sa Republic Act 9208 o ang Anti-Human Trafficking Law at Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Nasa pangangalaga naman ng NBI ang suspect na si Patricia. Naghihintay na tayo ng commitment order ng court. Yung sinampa naman natin ng kaso sa kanya ay pinabura naman ng Department of Justice. Paalala ng NBI-OTCD sa mga magulang. Ang payo natin, yung sa mga magulang, i-monitor talaga natin yung activities ng ating mga kabataan. At huwag natin silang pabayaan kasi katulad nito, nasilaw sila sa ganitong gawain at kawawa naman sila dahil pinagsamantalahan sila para ipasok sa ganitong gawain. Kasabay ng pagtugis ng mga otoridad sa mga nasa likod ng sex trafficking sa bansa, isa-isa na rin sanang matulungan ang mga naging bihag ng ganitong kalakaran. Lalong-lalo na ang mga menor na tila inagawan ng kanilang kamusmusan.